sinungaling. Kapwa niyo sundalo, nagserbi sa bayan, sasabihin niyo hindi dapat tawagin na ex-marine. Yung mga kapatid nating pulis, minsan may friction tayo, defense. Pero normal yan. Gumaganap sila sa tungkulin natin. Tayo sinisigaw natin yung gusto natin sa damdamin natin. Nautosan lang yung mga yan. Ang pinakadelikado, i-share nyo, pakinggan nyo. Yung binanggit ni Pig Lacson na disgruntled na ang karamihan ng AFP up to battalion level, may pinagmumulan yun. Nabasa nyo? Sino nakabasa? May pinagmumulan yun. Senaryo. Importanteng malaman nyo yung senaryo. Paano? Kung may kamay ang US at sabihan yung mga junior officer, mag-military hunta kayo. Walang uupong politiko. Walang uupong sibilyan. Puro military. Ikaw, BBM, exile ka. Ang ididiin namin si Romualdez. Alam niyo ba yan? Hindi ko sinasabing totoo yan. Pero yun yung na-analyze namin na posibleng mangyari sa bansa natin. Hindi na tayo magkakaisa. Huwag tayong mangarap na magkakaisa pa tayo. Bakit? Ultimo nga sa pamilya natin eh. Hindi tayo magkakaisa ng isipan. Sinasabihan tayo ng mga anak natin. Ano ka ba? Pagtatanda mo na sa kalsada ka pa, makasagasahan ka dyan eh. Sa bahay ka na lang, matulog ka na lang. Tama, mali! Kung sa bahay hindi tayo nagkakaisa, huwag tayong mangarap na magkakaisa tayong lahat at hindi mangyayari na milyon lalabas sa kalsada. Bakit? Ang hirap ng buhay. Pag hindi pumunta ka sa kalsada isang araw, daily ang tinatanggap mo, weekly. Isang araw mawala sa'yo, anong bang kain mo? Ang hirap. Pero kung magkakaisa tayo, isang araw idideklara natin, 2 araw, maximum 3 days, sacrifice tayo. Mag-sacrifice tayo isang araw, isang sakripisyo na lang. Magsama-sama tayo lahat. Tama! Isang sakripisyo na lang. Yun lang ang gustong makita ng mga kapatid natin pulis at kapatid natin mga kasundaluhan. Sama-sama tayo. Ano gagawin natin? Tama na, hirap na kami. Sama-sama tayo mamatay! Bakit nandito tayo? Sasabihin nila, putangin ang mga buwang yan eh. Supporter ng mga Duterte yan eh. Lahat, kahit hindi tayo Duterte, sasabihin Duterte yan eh. Pag bumangga ka sa gobyerno, Duterte ka agad. Pag may sinabi ka agad sa gobyerno, Duterte ka agad. Hindi nyo ba alam na marami ng Marcos loyalist at marami ng mga dilawan ang gustong umalis doon sa partido nila, sa grupong kinabibilangan nila. Gusto na nilang umalis. Kaya lang, wala silang mapuntahan dahil ayaw rin nila yung mga Duterte. Kaya ang isipan nila, dito na lang kami sa BBM, dito na lang kami sa Dilawan. Hindi nyo ba naisip? May nag-iisip na isang ali. Sino yan? Hindi nila nahatak. Ang ginugurong nila ngayon, si Risa Hontiveros. For how many years? For Diyos po Santo, Senator Risa. Maliit ka pa lang, anti-Marcos ka. Bago mag-eleksyon, anti-Marcos ka. Nung nanalo si Marcos at nakikinabang kayo, hindi ka na anti-Marcos. Si Marcos naman, ang ayaw magpalibing at nagpatalsik sa tatay niya, mga liberal. Pero kayo, okay na rin sa kanya sa liberal. Naghihimulan sila parehas ng mga pet nila eh. Liberal. Para may maliit. Makabayan. Marcos. Nagkaisa rin sila gamit ang mainstream media. Hindi ko sinasabing bayaran lahat. May mga kaibigan ako sa mainstream media, mababait. Nagkataon lang na reporter lang sila, cameraman lang sila, hindi naman sila nagdi-design. Pag nag-capture ito yan, dadalhin sa office nila, doon sa editor nila. Hindi na nagsasabi, huwag mong ilabas yan. Isplace mo yan.
liberal. Halos mawala na ang makabayan. Mga CPP, NPA, NDF, halos mawala na. Kaya ayaw nilang may makaupong Duterte. Dahil baka mawala na talaga silang tuluyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya nagkaisa sila. Their only vehicle para makarating sa 2028 election is Marcos. Kaya nakisakay sila ron. Ang protector naman ni Marcos laban sa mga Duterte para maprotektahan siya, gamit niya ngayon makabayan at liberal. Naintindihan niyo na po? Malalim ang problema ng bansa. Huwag kayong matakot kasi wala naman tayong sinisigaw na revolusyon, wala naman sedition. Although yung iba na, nagtataka nga tayo sa gobyerno ito eh. Pag nagsalita ka ng totoo, ikaw kakasuhan. Putangin na yung mga nagsisinungaling nagnakaw. Wala nakasuhan hanggang ngayon. Tayo nagmamarcha dyan. Mapayapa, nagmamarcha. Wala man tayo sinisigaw na anti-government. Nagmarcha, makabayan, ang laki-laki. CPP, NDA, ando pa yung banner nila. Puta hindi nila na-aresto. Harapan na. Bago ako magtapos, mga kapatid, ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Minsan lang kayong mainstream media, minsan lang kayong mabubuhay. Kayong social media vlogger, minsan lang kayong mabubuhay. Mga senador, mamamatay rin kayong lahat. Mga congressman, mamamatay kayo. Presidente, vice president, lahat tayo mamamatay. Walang mananatiling nakatayo nito. Habang may hininga pa tayo, habang may pagkakataon pa, habang nagsasama-sama tayo, habang malakas pa tayo, mag-set tayo ng date, 3 araw lang. Yayain nyo, pati nyo. Awayin nyo mga kapitbahay nyo, awayin nyo. Batuin nyo yung bahay. Lahat ng kapitbahay, batuin ang bahay. Batuin nyo, suntukan kayo sa Senado. Doon kayo pumunta. Matuhin na tayo! O, dami tayo. 3 araw lang. Yayain nyo kahit kaaway nyo. Tapusin na natin ito. Kayo ang mag-set, hindi kami. Kayo ang mag-usap kung kailan. Pag hindi natin ito tinapos, ang bansa natin mapupunta sa kamay ng foreigner at gagamitin tayong proxy war sa napipitong gera ng US at saka China. Magiging Ukraine tayo. Yung nagsasabi dyan ng mga sundalo, lalaban tayo. Sabi ng mga sundalo si Brownell, we are a high experience military. Putangin na, pati ako naniniwala. Lalabanan mo yung China. Eh, puta yung mga rebelde sa bundok, di nyo matapos eh. China pa. Sa mga kapatid natin pulis, pasensya na kayo, minsan nagkakaroon ng friksyon. Ginagampanan nyo trabaho nyo, yung galit ng taong bayan nakikimkim. Gustong pakawalan. Nagagalit ang taong bayan, pagka mas kinakampihan nyo, yung makabayan, yung liberal, yung Marcos, kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Sinong di magagalit doon? Mga kapatid, iisa lang itong bansa natin. Ang ikakapanalo ng bansa natin nasa pagkakaisa. Ulitin ko, ang ikakapanalo ng bansa natin isa lang, nasa pagkakaisa. Pilitin nyo na, hatakin sila. Pumunta tayo, pumili tayo sa isang lugar na payapa. Pakita natin numbers natin. Kaya natin sinisigaw si Sara. Kahit yung iba sa atin hindi siya gusto. Pero yung mga abogado, bakit siya sinisigaw? Kasi siya yung constitutional successor. Pag sumigaw tayo ng iba, unconstitutional yun, extra-constitutional yun. Kahit ayaw natin, ano gagawin natin? Siya yung susunod eh. Ang problema, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Yung presidente, alam kahit na mga elementary, bangag. Yung apo ko nakita sa TV, sabi ng apo ko, bangag. Nagtaka ako eh. Alam na natin lahat, majority. Wala na itong gobyerno natin, wala na to. Yung sinasabi niya iba eh. Kaya nalulugmok yung bansa natin. Paano kung hindi pala kaya ni BP Sara?
Nanawagan ako sa kanya, sumagot siya. Ang sagot niya maganda. Gusto kong makita ng taong bayan kung gaano kasama si BBM hanggang katapusan. Ulitin ko, napanood niyo ba yun? Gusto niyang matapos. Ang sasabihin ko sa kanya, BP, simula sa araw na ito hanggang sa 2028, isang taon mahigit pa. Yang gap na yan, galing ngayong araw hanggang sa 2028, yung gap na yan, nag-i-invite tayo ng more disaster to happen. Baka pagdating ng 2028, iba na senaryo. Maraming pwedeng mangyari. Ulitin ko, hindi tayo sumisigaw ng unconstitutional, extra-constitutional. Wala tayong sinisigaw sa military. Mag-kudeta kayo, mag-aberga kayo sa gobyerno, mag-withdraw kayo, walang ganon. Ang sinisigaw natin, protektahan nyo yung nagsasabi ng totoo. Bakit nyo ginigipit na pumasok dyan? Yung 18 brave soldier, yung 7 na Marines na additional, yung 4 na Coast Guard na active na papasok dyan. Kaya sila nag-lockdown dahil ayaw nila mag-hearing eh. Eh sa atin yan eh. Building natin yan. Kahit pumasok tayo dyan, legal yun. Ulitin ko, kahit pumasok tayo dyan, legal yun. Atin yan. Kaya hindi hikayat ko, milyon rito, kahit hindi milyon, 100,000. Babantayan natin ito, sasabihin natin kay Cayetano, bago ka bumaliktad Cayetano, mag-hearing ka, tapusin mo. Lahat ng maris papatawag, tapusin nyo, marathon hearing, 3 araw, 5 araw, tapusin nyo. Dito kami taong bayan, hindi namin papapasukin ang NBI, hindi namin papapasukin ang polis, kahit magkamatayan, tapusin nyo yung hearing. Magdasal tayo mga kapatid. Ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. At never na ito mauulit pang muli. Kaya natin ito ginagawa para sa mga anak at apo ng ating mga kapulisan. Para sa mga anak at apo ng ating kasundaluhan. Para sa mga anak at apo ng mga demonyong politiko. Kaya natin ito ginagawa. Hindi lang para sa atin. 3 araw ang hinihiling ko, mga kapatid. Mag-usap-usap tayo. Tapusin natin ang laban. Magandang hapon sa lahat.